Hindi na ako magtataka dito. Ay, ito yung pinatawa ng 24 Mateo. Bakit? Unang-una tumawag sa akin. Kung matapang kaya ka, tumayo ka sa Cebu. Nandito ako sa Cebu. Patunayan mo yung mga pinagsasabi mo. Dahil unang-una, pinarsunan mo ko. Kaya, ang masasabi ko sa'yo, kung nandito lang si Apostol, baka batukat eh. Bakit? 3:18 ng unang buwan, huwag kayong umibig ng salita, di naman, kundi ng gawa sa tuwanan. Ngayon ang ating tema mga kapatid, patutunayan natin na ang mga larawan ng simbahan Katoliko ay hindi Diyos Diyosan. Ano ba ang definisyon ayon sa Biblia ng mga Diyos Diyosan? Eh mga babasahin nito, Soryano Listan Bero eh. Pinasahan ako ng 4 sa isang unang Korinto, hindi naman alam yung context. Teka! Lahat ng aral ng Katoliko, wala sa Biblia! Pinasahan ko sa isang libro, hindi patunayan natin. Ang tema natin, papatunayan ayon sa Biblia na ang Katoliko, hindi Diyos Diyosan. Patunayan ko, siya ang Diyos Diyosan ayon sa Biblia. Ano nyo natin? 4:8 na nila siya sabi ni Pablo, kaya hindi naman sa panahon yun, sa hindi niyo pagkilala sa Diyos, ay nasa magkaalipinang sa katutuloy sa mga sino. Ano ba ang mga talatang binabasa ng mga protestante para patunayan nila na ang mga larawan ng mga santos ay mga Diyos-Diyosan? Unang binabasa nila yung 25:6 ng Exodo. Ay, ikaw mga Katoliko tinutukoy dito. Huwag kang gagawa ng larawang iniwa. Nakawangis ng anong nasa langit sa itaas, nasa lupa sa ibaba, nasa tupig sa ilalim ng lupa. Hingot. Ano ba ibig sabihin? Hindi bro. Ang nakalagay ko, Besel. Sa Biblia, dalawang klase ang mga dito. Besel at Besel. Yung na sabi, inutos ng Diyos yun. Kung para sa'yo, lahat ng mga larawan ng Diyos-Diyosan, ibig sabihin pala ng Diyos, nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Ibot-bot na. Bakit? Kasi yung isa pang binabasa nito mga ito, yung nasa Salmos, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Ano yung pinagawa na Diyos sa 3:10 ng ikalawang kronika? Sa 6:29 ng unang hari na in Hebrew, Ismiklae, feminine grade in English, ganyan ba siya? Hindi Diyos mo sa bakit? Yan ang tutulad mo ngayon sa process ng eleksyon. Ang dami kong talatang binasa, bumasa ko ng Hebrew, hindi lang natin dala yung Hebrew Bible. Ngayon, gibain mo yan, kung ayaw natin. Dito lang natin puputulin, tingnan natin yung pag-usapan. Okay na? Okay. Bibigay niya. Okay. 5 minutes for sa amin sa negative, affirmative. Go ahead, 5 minutes for sa amin. Okay, maraming salamat po sa ating lahat, no? At sa ating katunggali, ito si Brother Jared, no? Nakilala ko sa social media. Ito yun na sinasabi niya ako dito para makipag-diskusyon. Pero pwede diskusyon yun. Unang tanong, yung patutunayan mo na ang larawan ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan. Mababasa mo ba sa Biblia yun? Yes or no? Yes, tutunayan yung mga santos. Okay. O sige ta! What's up? Sabi, kawangahan yan eh. 24 may binagawin ka. At ang pag-isip ng kawangahan, kasalanan, ikaw meron sa atin. Ikaw pala hindi marunong ng diskusyon eh. Sige bro, proceed bro. Bro, isa ang tema natin, patutunayan ko ng mga larawan ng mga santo sa dito. Ano ba ibig sabihin ng santo? Banal. Ngayon, yung mga anghel, banal ba? Banal. Ikaw lang naman yung balbal. Banal. Kung banal ang larawan ng mga santo. O kung ayun na sige. Okay. Sasagot lang ako sa Sige mo dali. Sige. Okay. Pangalawang tanong, hindi mo nasagot ang tanong ko. Sige. Tanong lang. Sumasagot ako eh. Hindi ka lang marunong makinig. Bakit? 8:47 naman, dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, kung wala kang napakinggan, hindi ka talaga sa Diyos. Diyos ano yan? Okay. Tanong, saang bersikulo ng Biblia mababasa na yung mga larawan ng santos hindi Diyos-Diyosan? Basa mo ha? ng ikalawang kronika. Sa kabanal-banalang bahay ay gumawa ka ng larawan ng mga kerubin. Tanong, Diyos-Diyos ba yun? Hindi. Ano ba yung kerubin? Banal. Ibig sabihin ng banal, santo, hindi Diyos-Diyos, ikaw ang Diyos-Diyos. Next question. Okay. Sunod, pangalawang tanong. Mayroon na, dito sa binabasa mo, Galacia 4:8, mababasa ba dyan na
na nagsasabi na ang mga larawan ng mga larawan ng mga rebulto ng mga apostoles o mga banal ay hindi Diyos-Diyosan. Kapapasa o hindi? Hindi. Okay. Wag. Dahil yan, ginamit ko yan para sa iyo, isipan sa mga santos na Diyos-Diyosan siya. Ayon sa Biblia, 4:8 ng Galacia. Tanungin mo ko sa 3 Historia Chronica, na binasa ko ngayon. Ginagamit mo ba ang Galacia 4:8 para patunayan na ang Diyos-Diyosan ay mababasa sa Bible or nagagamit ka lang ng ayon sa iyong iniisip? Wala sa mababasa. Sabi ko kanina, mapapatunayan ko sa 4:8 ng Galacia kung mapatungkol sa Diyos-Diyosan yan. O basahin natin, baka hindi mo na klaro. Kaya hindi naman sa panahon ngayon, sa hindi nyo pagkilala sa Diyos, kayo na sa pagkaalipin ng sa katutuboy, hindi ba kayo? Ano ba, hindi ba kayo? Diyos! Okay. Okay. Next question. Mababasa mo ba na mayroong turo ang mga apostoles na kailangan tayo gumamit ng mga larawan ng santo? Yes or no? Yes! Kasi hindi yan mo letra. Okay. Kung sasalpakan mo kung letra, isasalpak mo rin sa Kristino. Okay. Siko din siya rin kapatid, ang sabi ni Kristo, hindi ako naparito upang sirayin ang pagkusay, hindi ka makapagkaila. Isa sa mga kapatid, ang sabi ni Kristo, tres di ko ikalawang kronika, hindi mo naintindihan, sa kawan ng manalang bahay ay inuwi ka ng dalawa at kung alam mo tayo sa kasal. Okay. Ang tanong mo, sabi ko, mababasa mo ba dyan sa utos ng mga apostoles na yung larawan ay hindi Diyos-Diyosan? Objection, binagot niya na, nilagyan niya na ng utos. Yung unang tanong niya, walang utos, walang utos. Tima. Okay. Sunod na tanong. Sang-ayon ka ba na ang Diyos-Diyosan ay nagrepresentar ng hindi katotohanan? Yes, hindi sa kanado. Yes. Salita. Ano sa laman? Baka babasahin mo yung 25 na ropa, alam ko na yan eh. Ngayon, yung sinabi mo, yung mga Diyos-Diyosan ba, may representa sa mga hindi tunay na Diyos, ikaw na nga, ikaw yung bawa doon eh, kaya yung isang debater dyan, nagpapakilala ng Diyos, umakit ka rito, magpapagdiskusyon ka ng bakit. Dahil sabi sa 4:8 ng Galacia, galing din naman sa panahon yun, sa hindi yung pagkilala sa Diyos, kayo na sa pagkalimpinan sa katutong ng mga Diyos. Kaya, bako, basahin mo kung 25 ng Roma, 5-7 ng Deuteronomio, 22 ng Apocalypse, 17 ng Gawa, alam ko na yan, ang bago. Sunod na tanong, meron ka bang mababasa, merong apostoles nagpagawa ng larawan? Yes or no? Okay, meron. Tanong niya. Para sinasabi. Meron daw. Ito ba ka? Meron. Basahin natin sa 3. Okay, ulitin ko yung tanong. Meron na nga. And cast into spirit upon you. You use them to see meaning of Jesus Christ that you live. I wave. Wave a placard before you, a picture of Jesus Christ. Negative sign, ako man mag-siguro sa examen sa affirmative, ako na negative sa iyang stand by it. Go ahead. Okay. Magandang araw. Wala na, wala gumot pa ilan. Kaya matay ka natin kung ano kayo. Bigyan ko So, yung paksa namin, isang patutunayan niya, sabi niya, patutunayan niya na yung mga larawan ng mga santo is hindi Diyos-Diyosan. Pero sang-ayon siya na ang Diyos-Diyosan ay nagrepresenta sa mga bagay na hindi katotohanan. Ano ba yun? Ano ba yung hindi katotohanan? Sabi rito, mababasa natin sa utos ng Diyos, nandiyan pa rin sa pakitismo nila. Kaya sasabi, sa Bible meron na huwag kang gagawa. Bakit mo naman isasali katisismo? Ayon na sa Biblia. Hindi ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika. Bible alone lang. Bible alone. Sa Biblia, mababasa natin. Huwag na mamito sa tikis mo. Okay, walang katismo dyan, pinasok ko na. Okay, sa Biblia mismo, mababasa natin na ang Diyos is nag-utos na huwag kayong gagawa ng mga larawan na ginanuhan, kahit anong larawan, upang sambahin. Ganun din, ganun. Kaya yung katunggali ko, ayaw niya ng referensya, baka maipit siya. Ayun, anong sabi na
Roma 1. Roma 1. Oh, sabi nila isa mga alam sila pero mga buwang-buwang na sila, ibig simayaon nila ang Diyos, nagsimba noon sila sa mga binuhat. Sinasamba niya ang mga larawan ng ginagawa. Okay, hindi. Okay, ngayon, mababasa ba natin kay utos si Apostol Pablo na huwag tayong gagawa? Meron. Anong sabi ng Gawa 17. Sabi doon, ay anak tayo ng Diyos, huwag nating iisipin na yung Diyos natin is mga gaya ng mga ginawa, mga pinulit. Sa gaya ng mga plata, bato, o bronze, o kahoy. Yung Diyos-Diyosan nila, kahoy. Ano bang ibig sabihin nun? Sinusuway nila yung utos ni Apostol Pablo. Nasabi nila, naniwala naman sila na Kristiyano sila, pero wala Kristiyano nagsisamba ng mga larawan. Okay, ngayon, anong sabi ng dito sa, mababasa natin dito sa Revelation. Anong sabi na sa Revelation ng mga taong nagsimba ng mga Diyos-Diyosan? Sabi dito, yung iba ay hindi pa namamatay at iba nagpatuloy sa kasinungalingan. Nagsasamba sila ng mga Diyos-Diyosan. Kaya na ginawa ng mga bato, plata, at bronze, at iba pa. Kaya walang utos ng mga Kristiyano na gagawa ka upang sambahin. Kasi ang isyu dito, pwede ka namang gumawa, pero huwag mong sambahin. Pero yung sinasamba mo na, kahit larawan ni Kristo, hindi yan totoong larawan ni Kristo. Bakit? Mayroong artista ng aangkin yan. Meron si James Caviezel, meron si James Puel. Paano yan? Tapos niluhuran mo, sinasamba mo. Sabi, Panginoong Diyos namin na makapangyarihan ka sa lahat. Tapos yung inaharap mo is larawan ni James Puel. Hindi pwede yun sa harap ng Diyos, mga kaibigan. Ano yun? Sabi rito sa Juan na ang Diyos ay Espiritu at sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Paano yung sinasamba mo na hindi naman katotohanan? Bakit sabi kong hindi katotohanan? Kasi larawan ng artista yun eh. Sinasamba niyo yung larawan ni James Caviezel, ni George Puel. Paano yan? Kasi sang-ayon siya sa sinasabi ko, tanong ko sa kanya na sang-ayon ka ba na yung sinasabing Diyos-Diyosan ay nagpresentar sa mga bagay na hindi totoo. Tapos, sinasamba niya ang larawan ni Kristo, sabi niya ni Kristo, pero hindi naman larawan, totoong larawan ni Kristo yan. Alam mo kung bakit? Wala pang Panginoon noon. Bakit ka gumagawa ng ganyang mga larawan? Kaya sabihin ko si Kristo yan. So, ayun. Bakit kailangan tayo sumusunod sa utos ng Diyos? Kasi may utos na huwag kang gagawa ng larawan o upang sambahin. Kunya, ganito, sa mababasa natin sa Lord. Okay. Tapos na ang negative side sa kanyang kilala sa affirmative. 5 minutes affirmative, full silence, right? Yes, okay. Naiintindihan mo ba yung ating tema? Yes. Ngayon, yung dinarinig mo kanina pagsamba, nasa tema ba? O ang nakalagay dito, patutunayan na ang larawan ng mga santos ay Kasama yun eh. Kasama yun. Hindi pwedeng wala yun. Kasi ang issue dito is hindi ako sang-ayon sa mga larawan pag sinasamba. Hindi sumasamba naman kayo. Next question. Okay. Ngayon, dinarinig mo kanina yung blameless, yung access ng Exodo. Okay, yes. Larawan yun. Alam mo naman tinuturo yan mismo sa Biblia, pero hindi yun lang sinusunod. Kaya, anong sabi ng ng Juan, na ang Diyos ay Espiritu at sambahin mo Espiritu at magkatotohanan, yung hindi makikita. Dapat
huwag kang haharap sa larawan na hindi naman larawan, totoong larawan ng Diyos yun. Ha? Hindi totoo. Kasi yung mga larawan na ginagamit na pinapaniwala sa inyo na yun ang larawan ng Kristo ay hindi totoo. Artista yun. Ng George Caviezel, James Boyle, tapos luluhod ka dyan, nanalangin ka dyan, ay paglabag na yan sa kautusan ng Diyos. Alam naman natin kung ano ang kaparusahan ng lalabag sa kautusan ng Diyos is alam mo na. Huwag ko na lang banggitin. Ngayon, unang tanong ko, mababasa mo ba na mayroong utos na mga apostolis na gawaan ng larawan ang mga santo? Wala naman. Ha? Wala naman. Gawa kayo ng larawan ni Mama Mary, hindi naman yan totoo. Tapos kung sang-ayon ka, tanong ko sa iyo, sang-ayon ka ba sa yung Diyos, nagpresenta yan sa mga bagay na hindi katotohanan. Sang-ayon ka. Tapos yung larawan ng Mama Mary mo, hindi man yan totoo. Paano yan? Paano yan, ha? Wala na yan. So, paano ka manalo? Manalo sa debate ito. Kailangan patunayan mo sa Biblia. Sa Biblia, mababasa. Tapos yung tanong niya, sinasali na niya yung Hebreo. Tapos binawabawalan ako ng paggamit ng referensya. Kung hindi ako binabawalan ng paggamit ng referensya, mayroon akong Hebreo dito. Hindi ka manalo. Pero wala yun sa tema. Wala sa tema na kailangan pa natin i-translate. Kasi yung ginagamit natin is sa sola escritura. Tapos wala ka namang binabasa dyan na mayroon din pinagawa. Ha? Pinagawa. Literal na pinagawa. Anong sabi rito sa gawa? Gawa 17. So, yata yun. Yung sabi rito, mababasa natin na dahil anak tayo ng Diyos, huwag nating iisipin na ang Diyos ay gaya ng mga ganito mabasa natin. Kaya anak tayo ng Diyos, hindi natin isipin na ang Diyos ay sama sa larawan ng mga inanyuan, gaya ng mga plata, bato, bronze, kahoy at iba pa. Paano yung kaibigan natin, may naligaw? Naniwala na sa mga ginagawa ng mga kamay ng tao. So, wala yan sa turo ng mga apostoles. Wala. Time. Maraming salamat po. Okay, tapos na ang negative sa rebuttal, 5 minutes. Atong ihatag ito sa affirmative, 5 minutes sa rebuttal. Okay na, rebuttal na, no? Ayan, magandang hapon. Nakita natin lahat ng binasa niya out of context. Kung Bible scholar to usap ko, tatawanin ka siguro mga isang araw. Ngayon, yung mga binasa niya sa 17:29 na go, wala naman tumiharan dun eh. Ngayon, malamang, kaya nananahimik siya sa kaignorantehan niya. Bakit? Dahil lahat ng binasa niya, siya na mismo umami sa 8:4 ng unang Korinto, ang mga Diyos-Diyos ay larawan ng mga bagay hindi totoo. Tanong ko sa inyo mga kapatid na Katoliko, si Santa Maria ba totoo? Hindi. Totoo. Si San Antonio ba totoo? Hindi. Yung mga santos, historically speaking, biblically speaking, totoo ba? Hindi. Totoo. Eh hindi Diyos-Diyos. Kaya ikaw na mismo umami at ikaw na mismo dumari sa sarili mo na ang mga santos ay hindi Diyos-Diyos gaya ng pagbasa mo ng 8:4 ng unang Korinto. Kaya salamat. Magyabang ka ng una, yan tuloy. Sapit ka tuloy. Minaliit mo ko bata ako eh. O tingnan natin. Kahit bata ako, 7:7 ng 1, hindi naman basihan yun eh. Ang basihan, sabi niya Apostol 1 yung turo. Ngayon, pumunta na siya sa pagsamba, sa pagkataranta niya. Taranta na eh. Pumunta na sa pagsamba. Pumunta na sa mga artista. Saan ka na susunod? Sa langaw. Sasabit tayo niyan. Ngayon, totoo ba na ang mga santos ng Katoliko yung mga Diyos-Diyos? Hindi. Siya na mismo umami. 8:4 sa unang Korinto. At ang tanong ko sa kanya kanina, yung 3 ng ikalawang kronika na ipinagawa ng Diyos na larawan ng cherubim, santos ba yun o hindi? Santos ta. Tapos pumunta na sa pagsamba, ipit ni. Yan kasi pag-ipit, sa out of context na nakapit. Kaya, tinanong ko sa kanya ang kahulugan in Hebrew, Pisel at Nesabe. Ngayon, si Maria hindi daw totoo. Ha? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Si Maria hindi totoo? Eh, nang ni Kristo yun. Makulit ka pala eh. Ang dami-dami talata. Nasa Mate, nasa Luka. Si Maria
Kumbaga, di na ako dating daan, kundi natagtad ka ng tunay na aral talaga. Kaya, ngayon mga kapatid, napatunayan natin na itong pastor na ito, nagbasa lang ng Biblia, nagpastor na! Yan ang hirap sa atin ngayon. Marami ng bulaan, labas ng labas. At kasama na siya doon, 24. Last na. Kaya napatunayan natin mga kapatid na ang mga santos ay hindi mga Diyos ayon sa Biblia. Dahil dalawang klase ang ribultong sinasabi sa Biblia, banal at hindi banal. Kasama na siya. Bakit? Dahil alalahanin natin yung context ng Biblia in Hebrew at Greek at Aramaic. Sabi niya daw, referensya yun. Hindi ka ba naman ego? Bakit? Ang Biblia originated, translated in Greek, Hebrew, Aramaic. Kung hindi na-translate yan, malamang Hebrew rin ang gamit mo. Kung sabihin referensya yan, Biblia yan. Yan ang hirap sa inyo eh. Basta parata kayo sa Katoliko, binasa 1.25 ng Roma, 17.20 mo yung pinagawa, 5.7 ng Deuteronomio. Sumang-sawa na ako dyan. Wala pang bago mga protestante. Gamit ko na yan nun eh. Malamang nanonood ka rin kay Soriano kasi yan stand ni Soriano. Bira ako. Ganyan ang stand ni Soriano. Kaya maraming pastor na bulaan dahil rin sa bulaan na si Soriano. Malamang nanonood ka doon, mamimili na. Kung meron ng lie detector dito, ipapatest kita. Sige ka. Kaya ngayon mga kapatid, hindi siya na may mercenal dahil ang pakibakan natin, ikalawa ko rito 4.5 sa 12 pesos, hindi laban sa laman. Kundi, ang kinagagalitan natin, 12 pesos ng Roma, yung masamang gawa niya. At isa din, ang mangloko ng tao, manggago ng tao, at isa pa, paratangan ng masama ang Iglesia Katolika na hindi naman sumasamba sa mga Diyos-Diyos at sa mga rebulto. Dahil ang paglumpirong samba yun eh. Ito example, yung pag-upo, hindi lahat ng pag-upo, tumatay ka. Hindi lahat ng pag-upo, kumakain ka. Meron pag-upo, tumatambay ka. Huwag mo naman sa'yo pag-upo na ito tayo eh. Kami na sa tayo dyan. Kaya, ayon sa Biblia, hindi lahat ng pag-upo pagsamba. Sundan kita dyan sa argumento mo, Pastoy. Kita dyan. 7 sa isang Josue, nagpatirpa si Josue sa kabanang Camino, sumababa. Hindi. At ganun ang ginagawa ng Katoliko na ipinatuloy ng mga apostol sa 5.7 ng Mateo. Kung nag-iisip ka, malalaman mo context niya, historically speaking, yung mga first century Christian, merong larawan kayo wala. Larawan ng mga Diyos-Diyos yung sa inyo, sa akin, di naman Diyos-Diyos eh. Dahil ikaw na may kung namin, 8.4 ng unang Korinto, ulit-ulitin natin, na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay dito. Tama naman yung 4.24 ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu Katotohanan. Espiritu Katotohanan. Sa papaanong paraan, 3.18 ng unang 1, 12.13 ng Ecclesiastes, sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. At isa doon sa utos ng Diyos, 6.29 ng unang hari, 3.10 ng ikalawang kronika, yung maglagay ng larawan sa templo. Kaya lahat ng mga relihiyon, walang larawan, hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya yung sumusunod sa mga Diyos-Diyosa na mga siraulo. Yan ang mga kapatid. Okay, tapos na yung debate. Wala tayong pangalan. Kanche. Aping religion na natin. Greek libro.